kung sino magpe-present siyang opening prayer. Okay, good evening everybody and welcome to our discipleship session. Today is sobrang bilis ng panahon. It's January 30 already at Yes. parang kailan lang and then magbabakasyon na naman ang Kuskus family sa Philippines. Aywa. Aywa, nang iinggit. Kailan ba uli ang vacation? December, Pastor. December may ticket na. Wala pa po, naghanap. Naghahanap pa. So let us Good luck. begin po by prayer. Sister Badet, sa iyo lahat papakyawin. And then Mm-mm. you can also share your screen Sige, maya-maya. sige po, let us all pray. Most precious Father, Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa gabing ito, Lord, sa buong araw, Lord, na sinamahan mo kami. And we thank you, Lord, for the opportunity, Lord, at binigay niyo kami, Lord, ng pagkakataon, Panginoon, na uh, aral ng iyong salita ngayong araw na to, Father God. We ask, Lord, na patuloy mo po kami, Lord, tulungan, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, na nanggagaling sa inyo, Father God. At patuloy niyo po kaming turuan, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon, na iahayag sa aming Bible study, Father God. Lord, sa araw na to, Lord, we ask, Lord, for forgiveness, Lord, sa mga nagawa namin kasalanan sa iyo. Kami po ay humihingi ng sorry, Father God, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, Lord. Patuloy mo kami, Lord, na tulungan, Panginoon, Lord, at patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoon. And help us, Panginoon. Hindi po namin ito kaya with our own strength, Panginoon. Kaya nga po kami, Lord, ay nagpapasakop sa inyo and sa banal na Espiritu, Panginoon, upang magawa namin yung mga bagay, Lord, na kalugod-lugod sa iyo, Father God. Muli, Panginoon, hayaan mo, Lord, na mag-glorify ka namin, Lord, sa lahat ng kasabihin namin at sa lahat ng gagawin namin sa gabing ito, Panginoon. We thank you, Lord, and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, Sister Badet, mayroon ka bang speak or diretso na Meron tayo po. sa... Mayroon. Okay. So, tatanggalin ko muna yung ating yung ating screen. Tapos ikaw na mag-share. Sige po. Okay. So, nandyan sa kabilang line si Brother Ramil. Nasa kusina po. Ay, opo, nandito po pala. Okay. So, you can now share po sa inyong screen. Bago po, habang naghihintay tayo ng sharing ng screen, nagbabasa ako ng Numbers. Numbers chapter 21 to 25 tayo ngayon, di ba? Yes Opo. po. Okay. Natatawa ako dun sa experience ni Balaam at saka ni Donkey. Grabe, naawa man ako sa Donkey. Ang pinagpapaloon niya, nagreklamo siya. Bakit mo ako pinalo ng 3 beses? Isn't it that I am your donkey that you are riding? If only pets could also speak. And then sabi ni Balaam, if I have a sword here, I could have killed you. Sabi niya, why? What have I done? Naawa talaga sa donkey. Okay, let's proceed na po sa scene to for sa speak ni Sister Patel. Yung verse po na napili ko po yung 2 Chronicles 20:17. Sabi dito, you will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. So, ito pong verse na to, yung background po nito is regarding po sa meron po kasing parang coalition yung Moabite, Ammonite, tsaka yung Maonite sa laban po sa Judah. So, papaikliin lang po. Kung mapapansin natin, yung Moabite po at saka Ammonite po, kumbaga kamag-anak po ito ng Israel Yes, sa true lot. True Lot po. So, nagkaroon po din ng yun nga po, nagkaroon po ng coalition, nagka,
para po labanan ang Juda. So ang mga Juda po lumapit sa Panginoon sa pangunguna po ni Jehoshaphat. Mm. Yun po, nag-umpisa silang lumapit sa Panginoon sa pag-amin na ang Panginoon lang talaga ang may kakayahan at kapangyarihan para tulungan sila at ayun nga po, through prayers. Kung makikita po natin dito, nanalo po sila na wala po silang ginawa. Kumbaga, ang ginawa ng Panginoon parang ah, nung parang papapunta na po sila sa laban, nakita na lang po nila na parang namatay na po yung mga kaaway nila. Parang ang ginulo po ng Panginoon parang ang nag-away-away po yata yung Nakalaban. kalaban. So yun po Nag-ambush sila yung sila. stories niya. Sila nag-away. So during that time po nung papunta pa lang sila nagsisiawitan sila sa Panginoon, yung nag-worship sila. Tapos nung yung time na nila po, yun nga po ayun nga po, namatay na po yung mga kalaban nila. Yun po yung pinaka-shortest story. So, kaya po, ito po yung yung background. Thank you po. Appreciated yung yung pagkakaroon ng narrative about the background. Para yung reader natin, the next time that we're going to be sharing our speak, will have a generic background of what was going on. So, tama po yun. Okay, tuloy. So, ito po, konti lang po yung binigay ko para po makapag-share din po kayo. So, pero paki-correct din po kung may mali. So, sin to forsake, yung ito po. Teka lang. Paano ba ito i-enter? Enter lang. Ayun. Ayun. Tama po Yun. ba, Pastor? Sin to forsake, yung kabaliktaran po, di ba? Mm-mm. So, being afraid, nandoon sa nandoon sa baba. Tapos, dismayed. Similar din siya ng ng discouragement. And pinasok ko na rin po, Pastor, yung weak. Weakness pala. So, may add po ba kayo? Ate Josie. Okay. Tatatlo lang naman kasi tayo. Alam nga naman sa akin ang nakikita ko dito, sabi niya kasi ng Panginoon, you will not have to fight this battle. Sa akin nakita pride, di ba? Minsan, yung minsan kaya natin to, di ba? Yun yung naman na nakikita ko. Kasi all the rest is you have already, you've already discussed. So, yun lang sa akin. Sa akin naman, nakikita ko dito is kapag sinabi ni Lord na you will not have to fight this battle. Hindi man sinabi dito na directly, pero kapag gumawa ka ng something na against kay Lord, disobedience ka na doon. So, ang kasalanan is to disobey. If you remember, kung nabasa natin din yung yung account ni Balaam, 'di ba? The second time around nagpadala ng boy ang mga ang Moabite. Yeah. Okay. Can you just give me like another 45 minutes? Yeah. Because I'm supposed to sit there in that table, but there are people who is seated. I have my food, and this doesn't have a battery actually. No, but the one that is it is connected. No. That table, there is someone there. Okay. Just hold on. I will disconnect muna. I will go to a table and then wait for a moment. Just hold on. I will join
Just give me 5 minutes, I will reconnect. Just give me 5 minutes, I will reconnect from the Zoom. Okay, I will not leave for the meantime. Hindi daw allowed sa corridor. Saglit lang po. Sige po. Mag-mobile po ako, mag-mobile. Okay, no problem, Pastor. Saglit lang po. Mag-join lang ako dito sa para hindi mawala. Sige po. Siguro ba dit pwede ding ano bang opposite ng confident? No confidence. Ayun nga po ate, kinuha ko Diba? yung opposite niya eh. Ano ba opposite ng Weakness. siguro Confidence, self-confidence. Hindi, siguro pwede na rin yung weak. Pero weak kasi are you referring, kasi sabi niya dito, take up your positions. When you take up your positions, that means you have confidence Take na up your O, position. di ba? Yung Stand firm. yung confidence na na talagang ka. Pero weak na rin eh. So sa akin yung yung opposite ng confidence. Pag wala kang confidence, ka? Hindi ma-inferiority kasi confidence in the Lord. Yun ang confident, yung opposite kasi sabi. Pwede ba yung self-confidence dito? Yun na rin yun yung pride, yung sinasabi you will not have to fight this battle. Na ikaw lang wala si Lord. Pero pwede na yan. Yung weak kasi parang yun na rin. Wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Kaya nga sabi Okay. take up your Magjo-join ako a bit later. Saglit lang po. No problem, Pastor. Kung saan po kayo komportable. Ate, Sister Badet, gawin kitang host saglit. Sige po. Yes, Badet? Anong oras ang dating nila dito? 9, di ba? Oo, sabi niya kasi 3:45 siya umalis dito. So, hindi ko naman tinanong kung anong oras ang alis. Pero di ba sumundo na si Ivy? So, magli-leave lang ako saglit. You are now the host. Okay yes po. 3:45. So, mga 9. Oo, mga 9 siguro. Ano siya, di ba? Cebu Pacific? Oo, 5J yung nakita ko eh. Direct flight. Okay. Nagkita kayo nila Ate Sel? Oo, 2 beses. Sa CCF kami palagi nagkikita. Pag may service. Yung huling kita namin. Sila Kuya Lito, nakita nyo rin? Hindi. Hindi. Kasi Kala ko si nagkita Pepot, kayo. hindi. Kasi hindi naman naglalabas si Peps. Kasi nga doon siya madalas sa Taguig lang. Pag nagkikita kami, tuwing Sunday lang. At saka di ba nagpapa-repair ako ng bahay. Okay na, te. So, medyo, na, okay na yung kwarto. Hindi pa fully, pero, yung kubeta kasi uhuli ko yun. Kasi yung budget ko medyo, ihuli ko. Kasi, ang laki ng, hello. Mas mahirap pagpa-repair. Mas mahirap pagpa-repair. Sa totoo lang. Kasi minsan Repair ba ang ginawa mo? O talagang binaklas tapos inano? Ganun na rin yon. Kasi minsan may makikita kami mga kahoy na sira na at hindi na pwede. So, binaklas ko lahat, di ba? Kasi hindi namin party yon. So, nagkaroon kami ng panibagong division. Doon sa gagawin namin division, yung mga binaklas namin, yung isa sa part namin, awa naman ng Diyos, hindi naman ganun kadami yung anay. Kundi, tsaka yung anay na nakita naman namin is patay na. Pero still, di ba? Ginawa ko ng kwarto yung kapatid ko sa ibaba para meron Ilang siyang kwarto, ate? Actually, yung itaas, badet, sa akin lang yun. Kasi Okay. hindi pa pwede yung kapatid ko din. Yung lalaki. Kasi saka yung kwarto ko, isang mahaba lang. Kung baga hindi siya squared, kundi yung talagang diretso Mahaba. lang. Oo, sabi ng kapatid ko, para mas malaki kwarto mo, sirain mo tong wall. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ganyan. Tama na sa akin yung kwarto kahit pahaba siya na maliit. Hindi man maliit actually. Pahaba lang. Kaya lang hindi siya kwadrado. So hindi ako makaano. Pero sabi ko nga importante kasi 'di ba nawalan ako ng kubeta, kusina, lutuan. So ano ko 'yon. So sabi ko open na lang para tsaka wag niyong galawin yung wall kasi
siyempre gusto ko pa rin ma-maintain yung ano, yung ano, yung mukha ng bahay namin. Especially yung paborito ng nanay ko na may arko tsaka mga magpapadala akong picture kasi lang Picturean ngayon. mo nga ate. Oo, kasi nga lang ngayon medyo ano, alam mo ba ang nilagay kong kulay sa kwarto ko? Ano? Lavender. Sabi na nga Lavender. eh. Para makatulog ako kagad. Sabi nga nung yung nagpipinturo nga kami, sabi ng pamangkin ko, kasi kinuha ko rin yung mga pamangkin ko. Para kasi wala silang trabaho. So sabi ko ganyan. O sige. Ay, kaya yun, sila yung katulong ko, sabi ko, thankful nga ako yung kapatid kong bunso. Siya talagang Mm. namimili, nag-decide, tapos sasabihin sa akin, ate, ganyan. Pero never siya nagsabi na ano, yung bayad or wala. Talagang tulong lang Mm. siya. Eh yun, sabi ko ganyan, ako naman, apply ko, ang prayer ko palagi is, Lord, ano, tulungan mo ako na, minsan kasi di ba gusto mo matapos ka agad, yun. Kaya lang Mm. sabi ko, katulad sa bathroom, sabi ko, ihuli ko na lang yun. Kasi baka hindi na umabot yung, si baby ka, magpapa ano lang eh, magpapalagay lang ng roof doon sa, di ba, sa Mm. condo niya, sa Oo. Torrento, yung sa labas, sinisigil na siya ng 40 mil. Roof Mm. pa lang yun ha. What more ako? Saka yung roof niya ate, ano lang yun. Hindi yung simento. Exactly. Baka lang na ano, Bakal 40 tsaka mil. parang ano lang yun eh. Tela. 40 mil, sabi ko ganyan, ako, itong, naku, pag nakita mo, from the time, di ba, sinira namin, magtatayo ka, maglalagay ka, tapos, yung pinaka itaas pa namin, yung pinaka ceiling namin, is wala na yung linya ng kuryente, so maglilinya ka ng ano, Mm. dami gastos. Pero sabi ko ganyan, Lord, unti-unti. Kasi wala na ako alas na ipadadala para ibenta. Ate, Yes po. paano kaya ito? Sabi ni Pastor, pa-join daw siya. Paano gagawin ko? At I-share ano mo. mo, ikaw magano, kasi ginawa ka naman niyang host, di ba? Pag pumasok siya, o di, ano mo Hindi, yung link. parang kailangan yata ng link. Saan ako Oh, yung maggamit? link. Yung link na binigay niya, di ba? It, paano ba? Yung link na binigay niya, yun din, di ba? Or kung gusto mo, ano, yung link ng, yung Zoom, ano mo. Total, ikaw naman ang ano, kung Hello hindi mo po, siya Pastor. mapasok. Paano kaya to? Paano kaya siya papasok? Sa kanyang Sabi mo link kay to. may ano ka ba? Kundi mag-Zoom na lang tayo ng panibago, tapos para, kasi di ba link niya yun eh. Oo, Ginawa sige. kanya lang niyang host. Sabihin mo kay Pastor, ano, bibigay mo yung link. Sige, lalabas na ako para bigay Teka mo lang bagong ate. link. Magagawa mo bang paparaan? Hindi ba kasi ang gamit niya cellphone, 'di ba? Baka pag cellphone mahirapan siyang ano. Ah. Bakit kaya hindi sinasagot? Nung huli, kasama namin si nanay, si tatay, si Jana, tsaka yung Yung last. hipag niya. Mm-mm. Nagsimba sa CCF. Kasi di ba, ang guest ng CCF, yung mga guest nila na speaker sa IDC, sa discipleship. Si Mm. Glenn Chan, si, ano pang pangalan nun? Yung Amerikano, tsaka isang ano, Sri Lankan, si Jaya Chandran. Sino ba to? Si Camille Prats, 'di ba, nag-testimony? Oo, si Camille. Ayun. Hello, Pasok na? Pastor. Sige, i-restart muna natin yung ano, yung Aalis muna kami dito. Mag-send ka na lang po ulit ng bagong link. Okay po. Ate, alis tayo Okay. ate. Okay, sige po.
Yeah, welcome again. We are interrupted by the ate. Bawal daw sa koridor, kaya we have to abide with what is requested. So, we're here. Naiwanan po natin yata yung discussion natin about the sin to forsake. Sabi ni Sister Josie na yung naalala ko lang yung sinabi ko pala na kapag hindi ka sumunod, so nag-disobey ka. Yes. Remember natin yung kay Balaam. Yes. On the second instruction ni Lord, sinabihan naman na siya na okay, sumama ka. Oo. Kaya lang nung kinaumagahan, dumiretso yata siya eh. Mm-mm. Wala na yung closeness ba na Lord, okay Lord, in-instruct mo na, pupunta na ako, alis na ako, di ba? Parang nagdumiretso lang siya, and then according to the angel, yung kanyang path na dinadaanan, reckless. So may meaning yun eh, na parang tayo lang din na it doesn't follow na porket sinabi na ni Lord agad, along the way, you will not be able to keep on inquiring on Him, the Lord, what's next? What would be the next? Kasi very clear ang instruction ni Lord doon na you will only tell what I will be telling you. No? You should not be telling anything that is against it. From the first time naman, he was really obedient and he is really consistent. But similar with what we have been experiencing, yung consistency talaga natin, it falters sometimes. We have to admit that. Okay, I think I have said so much. May sinasabi ka, Sister John, hindi ko na-follow. Naputol ako. Hindi kasi nakipag-usap ako kay ate. Hindi pa, okay lang. Sabi ko na yun. Okay. Sige. So, let's proceed na to the next. Promises. Si Brother Ramil siguro may sasabihin. Promise to claim. Sige lang po, Pastor. Mag-ano naman yan eh. No, okay po. Nakikinig naman po siya. Okay. Promise to claim po, yung promise to claim, the battle is the Lord, God is with us. Yes. That is understandable. And I'll take that. Hindi yan hindi mo na kailangang i-refute, nandiyan na eh. Oo nga po eh. Pwede ba yun pa? Pastor, can I ask a question? Pag sinabi mo the battle is the Lord, the battle is the Lord when it pertains to the Lord. Pero yung battle na ikaw gumawa, hindi siguro, 'di ba? Kasi ang misconception is, ay, bahala si Lord sa'yo. Hindi naman ganun yun. Hindi naman basketball. Ikaw gumagawa ng kalokohan, tapos pag naipit ka, bahala si Lord sa'yo. Di ba? Diba? Maling maling interpretation yun sa battle. Exactly. If we are going to consider, even during the times of Joshua, kapag sinasabing the battle belongs to the Lord, yung forces ni Lord, including the angelic beings, were directly involved into the battlefield na siyang actual na nakikipagbaka at tinutulungan yung mga Israelites to win the battle. Because if we are going to consider, perhaps Jehoshaphat consider the forces that he has to be very weak in the very first place. So parang point of no return, kailangan talaga na at this point in time, alam natin na ito yung kakayahan natin. And that realization really helped them to defend God. Kasi siguro kung ang sinabi nga ni Sister Badet kanina, coalition, kapag coalition, hindi yan dalawa lang. Tatlo, marami yan. So, talagang ang full force yan talaga. So, sometimes talaga ay, if you're going to go back nga naman even sa encounter ni Balaam, kasi na-mesmerize talaga ako doon sa encounter ni Balaam, na hinarangan siya una doon sa road, na mayroon pang choice for him to evade from. Second, doon sa narrow path na may wall on the side. So mayroon pa ring lusot. And then the last one was in a narrow place where no point of return.
Ibig sabihin, talagang makikita mo na talaga ang presensya ng Diyos na humaharang sa mga ginagawa mo hindi maganda. So, I mean, dadaan talaga tayo in our personal perspective doon sa time na wala na. I mean, even if you reason out, even if you resort to, darating at darating talaga yung time at yun nga ang hinihintay ni Lord na umabot tayo sa time na talagang ano na tayo, dakip na tayo, wala nang point of return. And it is Him alone na pwede tayong humingi ng refuge. And Sa akin kasi, ito din yung mensahe ni Lord sa kanila in the very first place. oo. Sa akin kasi, di ba, Pastor, the battle is of the Lord when it pertains to the purpose and the will of the Lord, di ba? Pero kapag yung purpose is sa'yo lang, pansarili, huwag kang umasa na, ano, kasi minsan, Oo na. yung misconception na, ay nako, minsan may kaaway ka or meron kang hindi kagustuhan, ay bahala si Lord sa'yo. Kumbaga sa ano, Okay. Kasi naman ito, ang context is a real battle talaga na eh, may oo, swords, may swords lang naman siguro dati that time kasi wala pa namang powder guns. correct. Mm-mm. So ito yung real battle during that time and uh, talagang makikita natin talaga ang involvement ng works ni Lord dito. Mm-mm. Siguro pwede rin ba dit i-add mo yung ano may yung verse na yun? When the Lord, when God is with us, who can be against us? Wow, Yung sarap. sa Romans yata yun. Romance. Sarap. Mm-mm. Ah, sa ano Okay. ngayon sa tawag nito sa knowledge and principles to live by. Parang concluding part. Okay. Next po. Yes po. Example to emulate. Dito Mm-mm. ako nagugulan eh. Nagtanong kay Ate Josie. Mm-mm. So, ito po. Be strong and courageous. Calls for help. Pray and seek His Mm-mm. face. Acknowledging God's power and we are powerless. Tama yun kasi ang normal natin na alibay is that kailangan mo ba ng tulong tapos parang ay okay lang ako mga Oo. ganyan pero deep Correct. inside mayroon talagang pangangailangan ng tulong, di ba? Kaya Mm-mm. nga parang kapag hindi natin natugunan ang tulong, talagang ang nangyayari talaga po ay we are crying deep within. Na natutuwa ako sa isang aklat na isang author nagsasabi siya na our basic needs. Sabi niya doon sa basic needs, kapag hindi na met ang aspeto ng mga pangangailangan natin, although it's basic, no, may mamamatay talaga. Now, Mm. literally, siguro hindi naman yung whole aspect of the person is going to die, but there is a certain aspect sa buhay niya na mamamatay talaga. Kaya nga, mayroon talagang struggle. At kapag hindi na met, hindi na recognize, ang need na yan ay talagang hindi balanse pati paglilingkod. Kaya nga, may part doon sa libro na kung saan ay may time na yung mga babae, that is why I am now like being considerate to women this time. Especially yung pinapamper nila yung sarili nila na pupunta ng parlor, mag, mag, magpaganda dahil at some point, kailangan nila ang aesthetic aspect na hindi naman nagagaling doon yung confidence nila. But from time to time, may pangangailangan kayo Exactly. as women na to both like the ego when Oo. it comes to the aesthetic aspect. Kaya hindi ko na kine-question si Mrs. na pag minsan kasi naisama ako sa SM na pinatanggalan ng blackheads. Ang Mm-mm. sakit. Sabi niya kasi 2-in-1 daw, pwede daw mag-asawa doon. Sabi ko, ano ba to? Ang sakit naman na ito, tapos nandito kayo, pupunta kayo dito para lang sa ganyan. Now, I am becoming, considered, hindi na ako reklamador at some point. Now, going back, importante yung recognition of our need and
If there is Yes. a need for us to really call for help, Jehoshaphat did and showed us an example of being so honest Yes. Mm. na kailangan niya talaga ng help. Tulong. Yes. And dapat bumalik yan sa atin. Kailangan bumalik yan sa atin na kailangan talaga ang tulong. Ang church naman, I have seen na yung church naman natin hindi mega church, pero when it comes to helping, kaya natin nalalaman ng ang pangangailangan ng iba because that's the way they are expressing that they are in need of help. And with that honesty, we have to respond to that. But personally, magsasabi talaga tayo kung kailangan kung kailangan talaga natin talaga ng tinatawag na tulong, or else may parte sa buhay natin na talagang mamamatay or magsasuffer in that sense. Ate Josie, Okay. add ka pa po. Meron pa. Wala na. Okay. Sa akin siguro yung yung calls for help, be very specific. Kasi minsan, yung mga hinihinga natin ng tulong, hindi nakakatulong. Mas lalo pang pinalalala yung problema, di ba? Siguro yung yung remember yung kay kay Brother Ivic din, he relied on the medium, o di ba? Calls for help din yun, but he relied on the wrong way. So sa akin siguro yun, yung lang, si Lord lang talaga. Yung dito naman siguro, tama naman yung procedure na sinunod niya eh. Humingi siya ng tulong talaga sa itaas. Exactly. Yun yung una, bago kay Marites, bakit sa kapitbahay. Yun muna sa taas siguro. Yun yung sa itaas talaga na. Sige po. Yes po. Next po, adapt. Attitude to adapt. Parang parehas Adapt? lang po eh. A ba o A? Gusto mong Ano bang ba? ampunin? A yan, adapt. A ba? Adaptation yan, adaptation. Ibig sabihin, ikaw ay So, tama po gagawin ba? mo. Adapt yung spelling? Letter A. A. Sorry po. Yan. Pag gusto mong ampunin, yan. Okay. Total surrender and dependent on the Lord. Despite of challenges, believe the Lord is the one fighting for us. Oh. Amen. Yeah, continuous belief na, di ba, tandaan natin, i-separate natin dito yung sinasabi sa New Testament na do not complain if you're suffering, if you really deserve, because, for example, ang tao ay nagdakaw, then deserve niya talaga na maparusahan dahil nagdakaw siya, di ba? So, hindi po pwedeng sabihin niya na suffering to na galing sa Diyos kasi kung mga kasalanan niya eh. Oo. So, dito po ay we have to resolve as always na talagang yung the Lord is going to be fighting for his cause. All his causes. His cause. Only, yes. Yes. Yan siguro din yung pinapoint out ko kanina, for the Lord's purpose or will, for His cause. Hindi yung sa'yo. Diba, Pastor? Ako, I remember when my brother, my Kuya Bobot, during his last days with us, he was, bigay siya ng bigay. We don't know that this is the start of, yung sa kanyang heart attack. Alam mo, isa lang sinabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, ito namang sakit ko, alam ko naman ako may gawa, Jo. Kasi nga, he's a smoker. Kaya nga nagkaroon siya ng pacemaker. Pero I thank the Lord na in you, na sabi nga, you reap what you sow. It doesn't mean that you're with the Lord, everything is clean and red na already. But what you've done. Yeah, that is the thing pala, di ba? Yeah, that is the thing din pala. Kasi di ba may mga, for example, some believers this time around are now suffering because of what they have done.
in their life in the past 40 years. So, we should not be misinterpreting it na ano to, ay parusa to ni Parusa. Lord. Yes. Some are consequential because of Correct. our choices. So what we can encourage is they can endure that, and they can pray to the Lord na tanggalin ng tuluyan. But I believe so at some point the Lord, if He is going to remove it, He will. But if He is gradually removing it, He is teaching someone, a particular believer, na to continuously rely in the Lord, and also to have like a lasting learning na talagang by experience, tinuturuan siya na ganito pala talaga ang kahirap kapag at some point sa buhay ko, 40 years, nagbibisyo ako. So, ito yung mangyayari sa buhay. So, tinuturuan siya talaga. Yes. Kaya nga, I was thankful to the Lord kasi He was able to understand kasi before He died na talagang siya, He has to suffer the consequences of what He has done. Hindi maibig sabihin nun, abolish yung sin mo, pero still, what you have done to your body, yeah, you have to. Nandun pa Yes, din but kasi yes, yung nandun pa din kasi yung mga residue di ba? Yes po. Next. Okay po. Ay, nawala. Teka lang Ano nangyari? Mag-brown out. Ba't nag-stop Brown yung share out. ko po, Pastor? Ay, bakit na-stop? May dumating na security guard. Talaga naman. Talaga. Ay po. Okay. Ito na So, po yung knowledge and principles to live by na tayo. Okay. Okay. Mahaba, makwento si Sister Balit, pang-essay ang ano. Oo nga. Ano ba to? Bible verse ba to? Ikaw lang gumawa nito? Hindi po. Siya lang gumawa. Siya gumawa. When we cry out to God for help, seek forgiveness. Kasi ito po yung pattern na ginawa nila sa Chronicles Lumapit sila sa Panginoon. Kumbaga, inamin nila na hindi nila kaya. Tapos, nandun na rin po siguro yung repentance. Inadmit nila na wala po silang kakayahan. And in-acknowledge nila that only God has a strength. So, ayun po. Always we have to resolve that when a person approach God with forgiveness, with humility, there he is talagang he is having a heart na very soft-hearted pagdating sa mga tao na humingi ng tawad at nikluhod sa kanila. So talagang resolution natin yan talaga. Yes. We can always be assured of His help whenever we approach Him. Sister Jo. Yung kanina siguro, Pastor, knowledge to live by. Oo, God yan. is with us, If God is with us, who can be against us? who can be against us? No What one, man diba? can do to me. Diba? Yes. Kanila. Amen. Praise God. Okay po. Okay na tayo sa papunta na tayo sa ating quiz. Oo. Abot pa ba tayo, Pastor, sa quiz? Naabot pa tayo. Kasi 10 pages lang. I-ano natin? Next Sunday. Ay, next Sunday. Alin po iba ang... na pala, no? Si Ramil. Sige po. Try natin. Sige po. Kasi babaguhin naman ni Pastor kapag mali ang sagot. Nag-review ba tayo, Sister Jo? Yes po. Wow. Agree. O, ano lang ha, dapat maano lang siya, magaan lang. Hindi, confident na ako kasi Pastor, kapag mali naman sagot ko, sinasabi mo naman baguhin. Okay, baguhin. Ay, iba talaga. Ito. In what region of Canaan did the king of Arad ito. A, the hill country, B, the Shephelah, C, the valley of the Dead Sea, and D, the Negev.
I think this one. Sige na Ano nga. yan, Pastor? Hindi ko makita. Ito? Okay. Ang tamang sagot po ay letter D. Yes. Yehey! So, when Israel faced resistance from the king of Arad, what vow did they make to God? If God would deliver the city, they would A. Totally destroy the cities, offer their herds as an offering, take them as captives and servants for the Levites, put all the gold and silver into the Lord's treasure. Hala, parang letter A, man. Yes. Tingnan natin. Letter Yes. E. Yes, Correct. letter A. Hala, Next. parehas tayo, Sister Cho. Yes po. Copy. Because Israel totally destroyed those of Arad, Ay. what was the place called? Ha! Ah, okay. Shawarma. Shawarma yan. Shawarma. Shawarma. Galing ah. Yehey! Israel traveled on the route to the Red Sea after leaving Mount Hor in order to avoid what group of people? Naku. I think letter A, this one. Letter. Letter Edomite C ba? or letter A? No, this A, Correct. no. Ang tamang Ano ba? sagot Babalikan mo, po Sister Jo. ay letter C. Letter Edomite. C, Edomite. Di ba Hindi ako naalala ko, ano makapagpalit sila? kagad. Mount Hor, tapos through the Red Sea, tapos Dumaan nga para pala. andaw mag-ground sa Oo. Edomites. Tsaka doon pala sila humingi ng permiso, di ba? Na Ah, dumaan sa Moabites pala. okay. So number 5, after the people were beaten by Mhm. snakes, they acknowledged that they had sinned and asked Moses to put blood on the altar on their behalf, pray for them, offer sacrifices for them, use his staff against the snakes. Parang si Pharaoh lang nung nagkaroon ng mga plagues, sabi niya, ay tinawag niya si Moses Oo. at saka si Aaron para manalangin. Manalangin on his behalf. O, Okay. Yes. Di marunong mag-pray si Pharaoh. correct. Israelites did to the Amorites and tried to call Balaam into his service. A. Balak son of Zippor, Obot son Yan of yung masamang Aminadab, balak. Nason son of Beor, and D. Alizor son of Moab. Anong question? Israelites did to the Amorites and tried to call Balaam into his service. Sino yung Kinanggalang. tumawag? You mean? Dapat Okay. yung who? Yung meron talaga siyang Dapat. balak. Who was the one who tried to Balak. call Balaam? Masama ang balak ni Balak, no? Amen. Si Balak. Okay. The Moabites compared the Israelite to A. Locust devouring every green plant, a horde of camels running wild in the desert, an ox licking up grass of the Ko field, napadaanan to, a Pastor. swarm of flies Try ko lang. stinging all the people. Parang horde. Parang Sige, horde sila, horde. Magkaiba lang tayo. Sige po. Ang tamang sagot ay letter C. Makikita po siya sa Numbers 22 verse 4. Pareho. Wild ox yung nabasa ko. Wild ox. Ay, mali na tayo. Okay. Next. Okay lang. Balaam lived near to Mountain Sinai, the Valley Arnon, the sea, Dead Sea, the river Euphrates. O sige, para maiba lang. Euphrates man siya. Pero Euphrates ba siya? Yes. Yes. Oy, galing. Sa siya sa Pishon. Tapos, later on, sinabi na yung Pishon yata part ng Amran na malapit sa Euphrates River. Okay. Okay po. What did the king of Moab say he knew about Balaam? Puro tayo kay Balaam. Balaam was a prophet of the Most High God. Balaam could strike fear into those who opposed him. Whoever Balaam blessed was blessed. Whatever Balaam predicted would come to pass would happen. Whoever Balaam blessed was blessed. Dalawa. Prophet man siya. He's a prophet. Balaam was a prophet. Oo, pero gusto ko ni King Moab kasi yung ma-curse ang Wala man siyang
Profit siya, profit lang ako. Kasi parang yung letter B, C, and D, yun yung job description ni Yun profit. yung, Kaya palitan mo yung sagot mo. yan na Letter nga, A. Ano ito. ang sagot? Kaya Ang nga, I sagot cannot see ay A and C. Oh, Ala? sabi na letter eh. C. Yan yung nabasa ko eh. Na Hindi, ano? hindi kulang yan. Di ba mayroon pang curse Oh, and curse? hindi, sinabi niya, whoever Balaam blessed was blessed, whoever Balaam cursed was cursed. Curse and curse. Kulang kasi. Okay, Nagpapaliwanag. next. Then the Lord caused the blank to speak. The blank Ah, said to okay. Balaam, why? Na-preempt na ni Pastor yan eh. Sabi na? Sabi na natin yan kanina. Oo. Si Donkey. Okay. Si Donkey What yan. did Balaam order Balak, king of Moab, to build? 7 altars, a Ito. high place, a lookout Siyempre. tower, a pillar of salt. Oo. Tama po. What 2 types of animals did Balaam offer 7 of on each of the altars that was built? Ay, bilis Bilis mo naman, Pastor. O sige, makikisin natin. Ay! Bulls and lambs po. Hindi, Rams yung ano. The number 23 verse 1. Sige daw, Ram. Bakit Basa. Ram sa Sige, basa. NIV? Basa Bulls yan, and basa. Rams. Basahin ko yan. Saglit, basahin ko yung saglit. Pag ganyan may Saan complaint yan? pag may complaint Bulls sa and Senado, Rams. Basahin natin, saglit. verse 1. Anong chapter po? 23, verse 1. 23 verse 1. 23 verse 1. Oh, 7 bulls and 7 rams. Baka sa ibang translation. No? 7 bulls and 7 Ano rams po ba is yung different rams? Ha? Rams po, di ba? Oh, rams. Kaya letter C. 7 rams. Bulls and ano rams. ba nakalagay? Sagot, di ba? Sa ibang basahin mo ba det yung sa'yo? bulls and rams nga po. O kaya letter C ang sagot. So mali po ako. Letter C. Bakit ganun? Bakit sabi nung Google bulls and rams? Baka mayroong ibang baka ibang verse po. Ibang Hanapin lambs. ko Ang po rams yun. kasi is Hindi, ang ram kasi lalaking lalaking goat. Sige po. Okay. Next. So letter C po, may sungay kasi siya. Yes. The first oracle, Balaam said that Balak had brought him from Babylon, Aram, Haran, Ugarit. Mag-ano lang ako. Letter B. Letter B yan, Sister Jo. Mag-guess lang ako. Letter B yan. Letter B. Sabi ko. Hindi nakikinig. After the first oracle, Balaam affirmed that he could only speak what was true, what God put in his mouth, what the Spirit of God whispered in his heart, what he had seen in a vision or heard. Letter B. Putol. Letter B yan. Yes. Okay. Di ba? In Balaam's third oracle, he said that Israel's blank would have abundant water. Ha? How come? Paano yan? Israel's trees, seeds would have abundant water. The children in the third. He said that Israel's sige. children. Children yan. Seed. Numbers 24. Tingnan natin. Kasi ang seed, children din yun. Oo. Generation. Generation. Yes. Ano sinabi daw? Seed is generation. Sabi dito sa 24 verse 7, water hindi naman literal na seed na seed shall be in many waters. and his seed ibig sabihin generation, children. Children din. Generation. Kaya children pwede, ma'am. Okay. When Balak's anger burned against Balaam, what non-verbal sign did he do?
nag-smote sige daw. Oo. Sinabi mo na, Okay, Pastor, okay. eh. Letter D. Letter B. Letter D Ay, yata. B. He stuck He his smote hands the ground with his, together 3 times. he called the guards. No, letter D yata. Or gusto mo letter C? Nalagay na yung sagot, Letter D po. Pastor. Letter D ang sagot. Letter D. Nakalagay na yung sagot. Nauna na si Badet. Letter D, okay. While at Shittim, the Israelite men indulged in sexual Ah, immorality with ito whom? yan. Ito. Yes, the Moabites. Okay. At Shittim, the Israelites were invited to. Ito yan. Letter A yan. Letter A yan. Yes. Dali lang po, no? Oo. What god did the Israelites worship at Shittim? Ito yan. Baal. Baal. Yan lang, hindi ko alam kung sino sa Berit o sa Peor. Letter B. Yan. Okay, next. What was Israel to do in order to turn the Lord's anger away from Israel when they worship other gods at Peor? Ito ba yung Kipinehas? Diba? Yes. Oh. Kill. Parang parang Mobile Legends. Who did Moses make responsible to put to death those involved with Baal of Peor? The priest, di ba? The priest or the Levites? O, dito ako sa Levites. Sa priest ka, Pastor. Priest ako, priest. The judges. Ay, judges. Hala. Ay, Tingnan okay, natin. wali. 25 verse 5. Tingnan natin. Wala na akong tiwala kay Google eh. And Moses said to judges of Israel, each of you kill those of his men and whose The judges, okay. Okay. Kasi yung time na yon, intermingling yung may mga na-appoint na rin na judges. It doesn't mean na ang Book of Judges follows somewhere from Numbers. Hindi na sila pwedeng nag-assume ng kanilang responsibility during the time of Numbers. Okay, tuloy. Who killed an Israelite man and Midianite woman at Shittim? Ay, alam na this. Pinehas. Yan ba ang spelling? Mali ang spelling. Pinehas. Kulang ng H. PH. Parang kulang ng PH H. siya. Yes, kulang ng H. Yes. Napansin talaga ang spelling. Oo, Pinehas. Okay. Okay, next. How many died in the plague because of their immorality and worshiping other gods of Peor? 5,000? No. Marami? Higher. 24? Higher. O sige. Ang tamang sagot po ay 24,000. Yes. Israel took all the Amorite cities and blank. They even defeated the city of Heshbon and all the small towns around it. So the Israelites made their camp in the land of the Amorites. He took all the cities and burned them. Okay. Gagaya ako sa'yo. Yes po. Sama-sama tayo. Ay, mali. Ala, began to lead. Huh? I took all the Amors and pagkatapos na ito ng nila na they took already. Oo, they took already. Siyempre, nakatira na sila doon. Yes. Hindi nakasali si Zimri at saka si yung kanyang Midianite na dinala doon na pinatay ni Phinehas. Restroom lang po. Okay. So, pa-share na po tayo, Sister Abadet, ng ating slide. Thank you po. Saan ba yun? Naka WhatsApp sa iyo. Saan niyo po sinend, Pastor? Sa WhatsApp po. WhatsApp. Na-send ba? WhatsApp. Ayun, na-send ko kanina lang. Teka lang po, Pastor. No problem.
Pwede ba namang buksan yung yung WhatsApp sa admin PC? Opo. Grabe pala yung ginawa ni Pinehas, Talagang Ayan. nung nakita na si Zimri na dinala si yung babae. Yung babae pala yun, Midianite. anak ng tribal leader ng Midian. Yes. Tapos, earlier, na-involve din siya ng parang deception when they were in a certain place. Kaya specifically na-mention siya doon sa parang concluding part ng chapter 25. And And yung Phineas, ginawa ni Levite, di ba, Pastor? Oo. He is a Ang Levite. ginawa ni Phinehas talagang grabe Sinibat. insulting nga naman yun na yung mga tao nagre-repent na, and then that Zimri himself continues to sin. Oo. Leader pa man din siya. Budget by that ako Pinehas na wala yung galit ng Panginoon. So pang-inis talaga yung ginagawa ni Zimri. I-recall ko nga anong pangalan ng babae na yun. Babae. Let us recall the name of that village. Si Cosby. Wait lang po, Pastor. No problem po. Ang pangalan na po ay si Cosby. Yung ating presentation ngayon is like parang konting slides lang siya pero very memorable uli. And there is a site po sa Google na isi-share ko po sa inyo sa ating GC. Makikita niyo doon yung kung may coalition ang Amorites kay Jehoshaphat. Ito naman coalition ng Google Maps na kung saan ay kanila pong itinatali ang biblical times na places and then the current places right now. Due to the fact that yung may mga record siya na parang inaccurate, some of the places may choices siya na parang tatlo ang possible places in the current times. So kung mababasa natin at kung makikita natin later on sa link na iyon, makikita natin doon yung mga places na mentioned from 1 Chronicles chapter 1 after the last chapters. And yung pag-uusap Nawala, Pastor. Nawala si Pastor. Nawala? Hindi ko nawala mabuksan ate. Mabigat. Ha? Parang mabigat. Ang ano? Yung ni Pastor. Ano mabigat? Nawala siya. Mabigat yung file niya. Yung ano? Yung file? File niya mabigat. Malaki. Oo, malaki. Mabigat. Alam ko ni mabigat. Bakit kaya? Nawala si Pastor. Nalobat siguro. Hanggang 2:00 na kasi. Nagsasalita siya pero wala rin sound eh. Alam, may interruption. Nasaan na si Sister Badet? Nawala ka, Pastor. Ay, may tumawag lang, may tumawag na kapatid. Pastor, hindi mabuksan sa akin, Pastor. Ay, ayaw? O sige. Opo. Sa akin na lang, saglit. Akin na munang buksan sa akin.
nagpa-Bible study din yung mga Nigerian. Oo nga. Hindi naman sila nagka-ano. Kwentuhan lang. Wala, ang tagal na nga nila. Ano ba yan, pagka ano, Wala na naman si Pastor. Napuputol si Pastor eh. Oo. Baka mahina ang ano. Ay. Oh, hindi na bumalik, Pastor? Nawala nga ate eh. Oo nga. Alas 8 na dyan, ano? Matagal ba yung ano natin? Speak natin? Ewan ko, Pastor. Nagpabili ka uli ng Ian Darcy? Oo ate, gusto niya yung ano? Yung santal. Para sa lalaki, mabango, maganda yung Aqua di Gio. Tama lang. Hindi masyadong matapang. Yung Aqua di Gio mabango. Pero si Ramil nagpabili siya Yugo. Hugo Boss. Yugo. Okay. Bakit ate, nagsabi siya sa'yo? Pinalalamove ko. Hindi, tinanong ni Peps, sabi ko, may sinasabi si Badet ni Ian Darcy. Sabi na ate, sabi ko pabango. Sabi nga, Easy Darcy. Easy Miyake yun. Easy Miyake. Oh. Hindi siya supported ng ano. Pastor, okay na hindi po. Mabubuksan. Sige po. Hindi supported? Hindi. Teka lang po, Pastor. Last na lang. Save as mo muna. Lalagay ko muna siya sa... Na-interrupt kasi tayo ni ate kanina. Oo. Yun, nagbukas na. Okay. So, isi-share ko po, Pastor. Opo, thank you. Sila yung Pastor. Lakas ng boses, ha? Oo nga. Malakas ang boses. Naka-volume siya. Pastor, saan ako pupunta? Share. Co-host ka ba? Saglit. Hindi po yata. Co-host. Ikaw na host. Ikaw na host. Share screen. Punta ka sa baba ng may share. Opo. Ano in-order niyo, Pastor? Jollibee? Oo, kasi kailangan may ipapakita ako na may in-order ako. Slideshow mo na po. Okay na po. Okay. Tuloy-tuloy mo na po. Okay, thank you. Ayan, dito na tayo sa 1 Chronicles chapter 6. Ang sinabi daan, ang tanong, ano nga sinabi, Sister Jo? Which tribe is detailed? What did you notice about the amount of space used Okay, for press natin. Dito sa 1 Chronicles chapter 6, ang dinitalye po dyan ang tribe ni Levi.
Tapos, ipinakikita dyan yung, ano po, yung anak niyang tatlo na si Gerson, Kohat, Merari. At saka yung tanong po dyan, bakit kaya binigyan ng emphasis dito ang Kohathites? Taking into consideration po ang Kohathites, dyan nanggagaling si Aaron. And ang Chronicles kasi is the establishment of the temple and taking into consideration na ang pamilya ni Aaron ang siyang mga ngalaga sa temple service. Kaya ipinakikita dito sa 1 Chronicles chapter 6 yung lineage nila. Actually po, from verses 1 up to verses 15, I'm getting lost already kasi yung tribe ni Kohath, tinitrace siya and then isinama na. Pagkatapos nun, isinama na. Doon na si Aaron, Miriam at saka si Moses. And then binigyan ng detalye talaga yung kay Aaron na nakalagay kung saan siya nanggaling. Ang daming pinuntahan na generation, kaya parang from verses 1 to 15 sobrang haba nung aking Excel. Hindi ko kayang i-present dahil hindi magkasya sa ating monitor. But take a look at yourself. Kapag nagbabasa tayo ng Chronicles, makikita natin doon yung pattern at kaninong genealogy ang tinitrace dito. The tribe of Levi. Press again. Okay. Now, makikita natin, kung magbabasa kayo, sino po ang maaring magbasa? Sister Badet, I will give you a charge. Ano po? 1 Chronicles chapter 6 verses 1 and 16. Si Sister Jo naman, chapter 6, 1 Chronicles chapter 6 verses 2 and 18. Okay. Nakita na natin, Sister Badet? Teka lang po. 1 Chronicles. 1 Chronicles 6. Okay. 1 to 16 po. Then ano lang, verse 1 at saka verse 16. Okay. Verse 1. The son of Levi, Gershon, Kohath, and Merari. And then verse 16. The son of Levi, Gershon, Kohath, and Merari. Bakit kaya inulit? Okay, puntahan natin ang verse 2 at saka 18. Verse 2. Ang sabi sa verse 2, 1 Chronicles 6 verse 2. The sons of Kohath, Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel. Tapos sa verse 18. And the sons of Kohath were Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel. Bakit inuulit? Siguro Bakit gusto. inuulit siya? Oo nga, no? Okay. Now, if you're going to have like, sabi ni Tadyo, oo nga, no? Bakit ka na ba inuulit? Okay. Now, take note po na ang chronicle ay history. And ang history po, part ng pagtatalakay ng history, meron kang narrative. Okay? So, kapag ang narrative ay inulit this verse and then on that particular verse, may ibig sabihin yan. Parang ang gusto kong sabihin, kung practical application lang, ano yung sinabi ko na very common na statement din sa baba? Sa monitor po natin. For recall. Okay. As I was saying, or for simple recall, kasi nga ang chronicle is also a narrative. So kailangan, we really have to keep in our mind like a simple recall of a repetitious information so that ma-establish natin, ganito pala yung connection noon. So, mag-iingat tayo pag nagbabasa tayo. At the same time po, pag nagbabasa tayo ng Chronicles also, may approach sila na paatras parang
parang kung sinasabi natin sa method of teaching na deductive method, kung sasabihin natin, minsan pabaliktad yung kanilang pagsasabi na instead na mauna si Abraham, nauna muna si Jacob, na father niya si Isaac, na father niya si Abraham. May mga ganung approach ang pagbibigay ng narrative na sa Chronicles na kailangan mag-ingat tayo. Kaya nga kung ma-pursue sana natin ang ating target to have a genealogy record na makita natin sino-sino ba yung anak ni Kohath. I'm actually thinking of coding system na makikita natin na once we are going to filter, kasi sa Excel pwede yan susebadet na kapag i-filter mo lang, sasabihin mo sons of David, magpapakita yan doon kasi yun yung category nila. So I'm still thinking of that, and wait lang tayo para makapag-come up tayo ng ganoong genealogy based on the scripture. So, inuulit-ulit siya because it provides emphasis and to show also relationships. Press, please. Nung oras. Okay. Now, Sister Badet, pakibasa po. What order is the chronicler establishing in 1 Chronicles 6:31 to 81? Okay. Ang order is that since they were being appointed during the time of David to work for the temple service, especially that the Ark of the Covenant has returned already under the custody to the city of David. Kaya kailangan may order. Kaya kung titingnan mo, Sister Badet, ang composition ng kanilang musician, ano yung sinabi dyan? From Kahothites? Yeah, the temple musicians. Hemans, the music and their associate Asaph, right hand, and the Merarites, left hand. Oo. Kung titignan mo, mayroong main cast na musician at saka mayroong nakahimpil sa left side at saka may nakahimpil sa left side. So kung titignan mo, orchestra talaga ang buong musician during the time that David appointed temple musicians during the time, no? So that's how orderly it was when the chronicler presented to us even the temple musicians, the genealogies were being specified in that manner. Press, please. Okay. Now, nakalagay din po doon sa order na yung assignment of fellow Levites. Ibig sabihin na it doesn't matter that the other Levites will be doing, shall we call it the behind the curtains responsibility, because in the temple service there is no mediocre or little service naman. Everything counts kasi without the small contribution of the collective people, the entire service of the temple will be derailed. Kaya other Levites were also given responsibilities. Yet dito makikita natin na exclusively mayroon talagang designated na responsibility ang Aaron's descendant. Most specifically, pinag-specify talaga in accordance with the law of Moses, the offering, no, to present offerings in the most holy of holies. So yun yung kinakailangan irespetuhin pagdating sa temple service. Kung musician ang iyong gagampanan, then be part of it kasi yun yung pinagagawa sa iyo. Yun yung according sa order. Okay, press please. Okay. Now, another thing that we need to mention is that since ang mga Levites po, if you are going to be tracing later on, makikita natin that
ang mga Levites, wala talaga silang designated na place, na specific place of allotment in the land of Canaan o land of promise. Pero kalat-kalat sila. No. Nagkalat-kalat sila because every tribe should allocate what do we call cities of refuge. Okay. And then the cities of refuge including the pasture land ang sinasabi. Now, importante doon sa order na ibinigay ng chronicler sa atin, ipinaalam niya na ang bawat tribo na kung saan ay nakatanggap ng allotment, they were allotting also certain portion of it to become cities of refuge. And the surrounding vicinity of it, according to the scripture, ganun din sa 1 Chronicles chapter 6, ibinigay kay Caleb. Yun yung pagkasabi doon sa scripture. Now, in here, may mga lugar na kung saan ay ibinigay sa tribe na naggagaling kay Judah ang Hebron, including the cities of refuge. So, nandyan po nakalagay. And then, sa tribe naman ni Benjamin, kumuha din ng lugar na Gibeon, Giba, Alimeth, Anatos. These are mga cities of refuge na ibinigay na inheritance para sa mga Levites because they don't have a specific allotment. That is why from the allotted land of the tribes of Israel, except the Levites, nagbigay po sila ng cities of refuge na places. Press please, meron pa pong ibinigay para sa mga other descendants of Kohath, 10 towns nakalagay galing sa half tribe of Manasseh at mayroon din 13 towns were allotted to Gershom na alam natin si anak siya ni Aaron and then nakalagay doon galing sa tribe ni Issachar, Asher, Naphtali, and then from the half part of the tribe of Manasseh. Press again. So ito yung details ng ng 13 towns galing po ng Golan. Kung nakarinig po kayo ng mga lugar na iyan. Golan Heights. Yes. Golan Heights saka yung Og na kung saan nandoon si Bashan para nandoon yung King Bashan na Og. Sa Astaroth from Issachar nandoon si Kadesh, Dabirath, Ramoth, and Anem. From Asher nandoon ang lugar na Mashal, Abdon. Of course, these are ancient names. Al-Hukuk and Rehub. And from Naphtali, ayan, nananatili po ang Galilee. Na part of it was given from the tribe of Naphtali to the Kohathites, Kedesh, and Hamon and Kiriathim, together with the pasture land. So lahat na itong lugar na ito may pasture land. Kasi, of course, they also have to live and pasture. Press again. Okay, another 12 tribes, 12 towns para sa mga Merarites. At galing naman sa tribe ni Reuben. Huwag nating isa-isahin from Gad, from Zebulun, and that includes also the pasture land. So that's how it is being emphasized. Press please. Okay, so tapos na tayo sa chapter 6, muna tayo sa chapter 7. Anong tribes na naman ang dinidetali sa chapter 7? So, ina-narrate na lang natin kasi we are lacking out of time. Press please. At this time around, sinabi dito na minention po ang mga remaining tribes. No, nandiyan si Issachar, si Benjamin, and then nandiyan yung total ng kanilang mga fighting men. Nakikita natin na may mga tribe talaga na dumadami ang kanilang mga fighting men kasi may commentary din ang Chronicles. Ang sabi nila, marami daw kasing asawa ang mga kalalakihan nila at pala anak din. Kaya automatically, nagiging sundalo yung kanilang mga anak na lalaki. Correct. Obviously, si Naphtali ay
walang record of the fighting men. Alam natin na si Manasseh and Ephraim galing sa tribe ni Joseph. And then si Asher, 26,000 po yung kanyang fighting men. Press please. Now, sinasabi dito na what attributes is emphasized concerning Issachar. Kung makikita natin, si Issachar, marami siyang fighting men. They had many wives and children. Si Benjamin naman, fighting men, and they are ready for battle. Press please. Si Ephraim, okay. Ito, natatouch ako sa buhay ni Ephraim because we understood na naulila si Ephraim po ng kanyang dalawang anak na nagpapastol lang pero they were being murdered. And after that ay nagbumisita po ang kanyang relative, and when the relative visited, he gained again, like he is encouraged again, and according to the scripture ay he rebuilt his consciousness and rebuilt his family at nagkaanak uli. At makikita natin na meron siyang anak na tinatawag na Shera, and siya po ay urban developer. Pabasa nga po sa 1 Chronicles chapter 7 verse 24. Sino po ang magbabasa? 1 Chronicles 7:24. 7:24, yes. And his daughter was Shira, who built Beth-horon, the nether and the upper, and Usen Shira. Okay. So kung makikita natin that even po during the ancient times, may mga urban developer na, and this time, babae. Huwag nating maliitin ang babae. No? Sa Chronicles, sinabi yan. Galing sa tribe ni Ephraim. Now, very relatable ang kanyang condition because nakaranas siya ng loss. Nakaranas siya ng pagkawalan ng pamilya. He mourned so much. Yet, we can also see here that encouragement from the loved ones would really help. No? From the tribe of Asher, they were choice men, brave warriors, tapos napakaganda ng kanilang description. Gusto ko 'yan. Basahin natin sabay-sabay. And outstanding leaders. Ang galing. Dapat sa eleksyon, dapat ito yung ating pipiliin during this time. Press please. Okay. Now, okay, pabasa po okay. Ito pa lang nakasulat sa 1 Chronicles chapter 7 verse 15. Bakit nga daw ni-recall si Zelophehad? Pabasa nga po sa screen. 7:50. Nandyan po sa screen. Another descendant was named Zelophehad, who had only daughter. Okay. 'Di ba sa kanila po kapag ikaw ay lalaki, it is automatic na kailangan maglingkod ka talaga sa military. But during that time, he was considered na wag mo nang siguro maglingkod. Siguro kailangan mag-procreate ka, umuwi ka sa bahay, mag-procreate ka muna para malay natin magkaroon ng descendant na lalaki. He was being recalled for that reason dahil ang anak niya po ay babae. Okay, press. Pati pala yan na-involve, pati pala ang bagay na iyan na naisulat sa Chronicles. Okay. Chapter 8 na po tayo. Which tribes are detailed? Okay, press please. This time around po ay wala na ba? Okay. Tribe of Benjamin. Okay. Sa tribe of Benjamin. So, alalahanin po natin ang 12 tribes of Israel. Ano po ba ang meaning ng pangalang Benjamin? Dito sa right side po. Number 12. Ano po? Son of my right hand. Son of my right hand. So, nandyan po yung sa corresponding right wing, makikita natin ang meaning ng kada pangalan ng 12 tribes of Israel. So,
maaalala po natin ang kanilang mga pangalan. Press please. Now, ito na yung sinasabi ko sa inyo na geographical location. So, what might be the reason for the geographical location references in this chapter? So, makikita natin sa www.openbible.info. Ita-type na lang po natin. Pwede mo yung i-copy, Sister Badet, actually, kasi that is, editable. You can copy that link and you can post it in our GC maya-maya po. So we will be able to see there some geographical places of interest for us. Press, and we will be able to see the map. That's the map. Yung na-mention, yung may mga pin, these are exactly the places which were mentioned in chapter 8. Kaya lang, this needs to have like an actual clicking. You have to click it para makikita mo talaga yung modern day name at saka yung old name. So let's just see some of the names. Press please. Okay. I think there are three places. Ang nakalagay na dyan is Arjabon. Tama ba, Sister Badet? Opo. Arjabon. Okay, Arjabon. At na-mention po yan sa 1 Chronicles chapter 8. Was it verse 3 or verse 1? Aijalon po, Aijalon. Arjalon, sorry. Aijalon. Was it verse 3 or verse 1? Nakalagay sa baba po, sa left side. Hindi ko kasi nakikita dito. Aijalon 1, 1 Chronicle 8, verse 13. 13. Yes po. Okay. Verse 13. Okay. Press again, and these are some places of our interest na kailangan nating study. So I'll be giving you Sister Badet will give you the link so that makita natin yung modern names at saka yung old names. Press again. So these are just simply the names, no, the geographical location. Kung balikan natin, why is it important to mention the geographical location of these places, taking into consideration po na even in our time there is a dispute about the ownership of the land. I think if you are like an Israelite, having a common history and having a geographical location would really justify your cause and claim that, hey, this is our land. No? So, parang tayo din as owners of land na may mga muhon, may mga titulo, kailangan talaga din na may location. So, for that question, why is it that we need to include geographical location? For identification purposes and historically to trace the roots. Kaya we are going to be digging deeper. So that somehow would end our discussion muna for tonight, and we will continue by next week. Sino ang closing prayer natin today? Tatatlo lang tayo, Pastor. Teka lang po, Pastor. Nakaano na po ba tayo? Ayun, stop share. Yes. Closing prayer na po. Sige po. Let us all pray. Most precious Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Lord. At kami po, Lord, ay natapos, Panginoon, Lord, na meron pong natutunan, Lord, sa aming Bible study, Father God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kasama ka namin, Lord, sa aming Bible study. Even kami lang po ay tatlo, Panginoon, kayo po ay nandiyan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, Lord, na gabing ito, Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, at kapahingahan, Panginoon, sa aming mga napapagod ng katawan, Lord. Ganon din, Lord, ingatan mo rin po, Panginoon, sila Pastor, sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa kanilang bahay. Ganon din po pagbalik nila Kuya Ibik at ni Fe, Panginoon, dito sa Ajman.
We pray also for Ate Josie, Panginoon Lord, na ingatan niyo rin po siya sa Pilipinas, Father God, at patuloy niyo siyang samahan at gabayan, Panginoon Lord. Bigyan niyo siya ng malakas na pangangatawan, Panginoon Lord, at malakas na immune system, Father God, Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Lord, pinupuri, Panginoon, at dinadakila, Lord, sa katapatan mo sa bawat isa sa buhay namin, Father God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Picture. Picture. Sabi nila, 3 is a crowd. No, it's not. Picture. May Jollibee ako. Ay, nako. Bigla akong ginutom. Ano ba yan? Ay, 2:00 na madaling araw. 2:00 na dyan. Ay, may eclair pala ako. Kain nga na eclair. Ready, get set, go! Go! teka lang, may problema talaga to. Ano pa ba, Dex? Ngingiti ba ako o hindi ako ngingiti? Isa pa po, Ngingiti. huwag po kayong gagalaw ah. Okay. Huwag daw gagalaw, Pastor. Huwag kang hihinga. Huwag gagalaw. Parang pang-picture ng passport to. Sabi na gan, do not smile. Okay. Ang hirap. Tapos na. Josie kasi Hirap. ang daldal eh. Yan tuloy. Okay, teka lang po. Ang hirap. May problema po kasi itong laptop namin eh. Tapos na ba? Aha. Ayan What na. happened, you people? Paano ba mag-picture? Ganyan lang? Okay na po yan. Nasend ko na po. Send mo na po. Ay, sorry. Na-send mo na? Opo. Sige. Next week, si Brother Ramil, ano? Opo. Tapos may bago tayo ulit schedule, Pastor? Opo. Sige po. Good morning, everybody. God bless. Ay, ang ganda ng wall mo ah. Ngayon lang namin nakita. This is only wallpaper, 3D. Ang 3D ganda. yan. 3D. Oo, 3D lang yan. Maganda siya. Magandang wall. Pang ano siya. Pwede ka nang mag-live. Pastor, nakikitulog po ako sa kapatid ko at wala akong kwarto. Okay. Niya po ito. Maganda yung wall mo. Oo nga eh. Wall na lang. Sige po. Bye-bye. Bye, everybody. God bless po. God Ingat bless. po. God bless God bless. everybody.